Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang matamis na pag-iibigan ni Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaki na nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin ninyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nagmamahal sa akin at napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa ang kanyang ninanais, pati si Duke Briseo na aking ama. Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siya tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw mo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino ang aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na ako dahil hindi kita na ipagtanggol. Paalam na, bayan ko. Paalam na rin, Adolfong malupit, Laurang taksil. Paalam na sa iyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, may isang girerong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng mapapaghihingahan. Oh, Flerida, kuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Oh, ano yung tinig na naririnig ko? Tinig ng isang naghinagpis na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y Habang tumatakbo ay hinawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang mga nakagapos, napansin niya may napakalibot dito mga dalawang leyon, isang leyon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leyon. Pagkatapos niyang mapatay ang isang leyon, ay pinakawalan niya si Florante. Talagang ako'y minamalas, ako'y pinapahirapan ng kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfong malipit at higit pa sa halimaw kong manakit. Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante ay nagmunis siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit, problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Pagkatapos, nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang naririnig. Kailangan ko ng magmadali kundi hindi ko na maabutan ang taong iyon. Habang tumatakbo ay Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makaligtas dito. hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang, ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit, ang pagkamatay ay siyang tunay kong kaligayahan. Hangal, hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga, ay napansin ni Aladin na malakas na si Florante, kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman?
Sige, sisimulan ko ang aking kwento simula nga ako'y ipinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Duque Briseyo ang aking ama ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalan nilang Florante. Nung sanggol pa lamang ako ay muntik na akong dagitin ng isang buwetre. Florante, tulong! Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Doc Briseyo ang aking ama ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalanan nilang Florante noong sanggol pa lamang. Ako ay muntik ng dagitin ng isang buwetre. Florante! Tulong! Bakit? Ano po bang problema? Nakita ng pinsan kong si Menalipo na ako ay dadagitin ng buwetre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At ako napahamak. Nang ako ay naging siyam na taong gulang, ay lagi akong nasa burol at dala ang aking panat busog at ako'y naghanap ng hayop upang tirahin ng aking pana. Kapag ako'y napagod ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis, kung saan masaya. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. O bakit tila kinungkot mo? Ayoko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, bilipas din yan. Ako muna ay panandalian magpaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Tagal ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, pinipo ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagkakadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang manguna bilang Polinese at si Adolfo bilang Ethiopian. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagawa ng kapurian ko! Dapat kang mamatay! Adolfo! Itigil mo ang iyong kahibangan! natapos sa pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Di man na tayo nag-isa sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo palaging mag-iingat ka kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang iyong bilin. Minandro, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na. Pagdating sa Albania, O aking ama. O bunso. biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganganib po na masakop ni General Mani. Asahan niyo ang tulong namin. Durante, pupunta tayo kay Haring Lenzo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Niseo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Niseo. Mahal na Hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Kaya siya nga nagapamunuan mo ang ukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong nuno doon at magkabit sa karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng iyong kausayan sa Atenas. Walang pagdududa ng iyong naman na ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa kapuri. Ginawa ko lang po ang nararapat.
Nasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibining iyon? Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-uusap lang kami ng iyong ama. Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa pupuri. Lagi kang kwento sa akin ng iyong ama. Sana ay makikilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok na tayo at magsisimula na ang piging. Pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Usmalik. Sugod! Sugod! Nasaan ang kalaban? 1, 2, 3, takbo! Nanalo tayo! Mabuhay, Albania! Mabuhay! Balik nila sa Albania ay may nakasalubong silang mga dibinyaga na may dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narito? Kami mga taga-Albania. Pakawalan nyo ang babaeng iyan. Bini-bini. Mawalang galang na pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura? Bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-alala. Kumusta ka na? Sana naging mabuti ka. Mabuti naman ako, pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung... Ako na ang bahala. Ililigtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. Makalipas ang ilang araw, General Florante, dala ko po ang sulat galing kay General Lencio. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. pagkatapos basahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Minandro. Minandro, babalik ako sa Albania. Pinapupunta ako ng hari. Ikaw muna ang mamamahala dito. Ikararangal ko ito. Uwi si Florante sa Albania ng nag-iisa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kumusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang hiya ka. Anong ginawa mo kay Laura? Huminahon ka. Maayos ang kalagayan niya, ngunit ikinalulungkot ko. Magpaalam na ang iyong ama si Duke sa'yo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal, alisin niyo ang taong ito sa harapan ko. Hayaan mong ako naman ang magsalaysay sa aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladin mula sa siyudad ng Persia, anak ng bantog na Sultan Ali Adab. Kaya ako nandito dahil ako ay pinagsaksilan ng sarili kong ama. Sa kabilang bahagi ng kagubatan. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sumama ka na lang! Itigil mo yan! Ng mga nag-uusap? Oo, halika't hanapin natin kung saan ito nagmumula. Florante at Aladin ang kanilang minamahal na sina Florida at Laura. Di na nakatiil si Florante at Aladin, kaagad nilang sadyang kay lupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon ay masaya na tayong lahat at magkasama. Florante, ako muna ay panandaliang magpaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya kaya't matatagalan bago tayo makita muli. Ipinapangako namin na kami ay babalik dito upang kamustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duke Briseo ay pinalitan sila ni Florante.
Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian, na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao.